Alauna ho ng Pebrero, magandang umaga po sa inyo lahat. Bago tayo mag-umpisa ng investigahan base sa mga sumbong inilalapit po sa amin, mas maganda hong ipakilala muna namin sa inyo kung sino po yung mga partners po namin sa community service. Para ito, lingnan sa komunidad, sa buong bansa na po ito, mga boss, ano? Kilalanin po kung sino sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Mga gusto hong lumapit ho sa amin, mga boss, alamin lang sana kung saan po matatagpo ang aming tanggapan. Marami ho nagtatanong. Ito po ang address, ano? 102 Timog Avenue, Quezon City. Yan po'y Ritual Center. Ritual Center. Yan mo sa may Timog. Ngayon, mga boss, anumang problema, mga reklamo at sumbong, pinibigyan po namin ng garang aksyon, solusyon. At nag-iimbestiga po kami. Hindi po kami yung palabas na parang i-entertain po kayo. Public service po, wala hong trending dito. Wala hong mga viral dito. Lahat po ng mga sumbong na pang-abuso, panlalabis, pananamantala at panloloko. At doon sa mga nagpapabayan ng kalang tungkulin, kami pong iwasan ninyo dahil tutugisin namin kayo nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben, Bitag Tulfo. Ito po yung programang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Mga empleyadong Pinoy na naka-assign sa Kaliwa Dam Project hindi nasasahuran. Agency, sinisi ang Chinese General Contractor. Wala na raw kasing pondo. Bakasyon sa Bali, Indonesia na dissolve daw. Travel and Tours Agency ayaw magbigay ng refund. Pinagkaitan ng karapatan, lupang isinanla ng yumaong ama, inangkin daw ng kanilang kapatid sa unang pamilya. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ito na pong malaking proyekto ng gobyerno, ang Kaliwa Dam Project. Ang pagtayo ng dam or water reservoir na ito po ay magiging solusyon sa kakulangan ng supply ng tubig. Panahon po ni PRRD po ito, ano, na kinakulangan po tayo ng tubig ng 2018, 19, and alam niyo ho yun, ano? At iba pang karatig probinsya dito sa Metro Manila. Ngayon, kaya po naisipan po ito, subalit isang grupo po ng mga empleyadong dumulog po sa aming Action Center. And ipinagmamalaki po nila na sila daw po'y naging parte ng malaking government project. Subalit, sana naman daw ay masahuran sila ng tama sa tamang oras. Simula ng nakaraang taon ay delayed na ang kanilang sahod. At yun ang problema rito, ano? Kasi ang daming dinadaanan. MWSS, nanonood ba kayo? Ito ho yung kanilang mas maganda siguro. Alamin niyo ho muna, no? Detalye ng sumbong. Panoorin. Lumapit po kami dito sa hashtag Ipabitag Mo upang humingi ng tulong sa aming mga problema, nakakaharap na problema sa aming kumpanya na RB Group Construction and Materials Trading. Dahil sa mga delay na sahod at yung status namin kung ano na ba talaga yung status namin. Kasi pag tinatanong namin sila, hindi sila sumasagot. Nung narinig po namin yung Kaliwa Dam Project at nung na-hire po kami, matagal na po naming alam na malaking project po yung, o malaking budget po yung sa Kaliwa Dam. Kaya nung nag-apply po kami, naging masaya naman po, lalo na po
maganda naman po yung binigay sa amin nung pagsimula po naming nakapasok sa RB Group. Pero hindi naman po namin inasahan na magkakaroon po ng delay hanggang sa hindi na po nabibigay ang sahod, hanggang sa pati ang mga mandatory benefits namin na kailangan namin gamitin sa in case of emergencies namin, hindi na po namin nagamit gawa ng hindi nahuhulog yung mga mandatory benefits namin. Hindi naman po kami humihingi sa kanila ng sobra-sobra. Yung aming pinaghirapan, yun lang ang dapat naming makuha. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Makakasama natin ngayon sa studio mga nagrareklamong empleyado. Hindi po sila basta-bastang empleyado. Engineero, professional po sila, mechanical engineer at iba pa rito para medyo maganda ho yung komunikasyon. Meron po silang Mandarin translator. Ngayon, mga bossing, kaya't hindi po ito mga ordinary project po ito, site po ang pinag-uusapan. Ngayon, makakasama po natin si Eduardo Valencia. Ayan po, at delayed. Mukhang may delayed tayo ata. O baka sobrang tigas ng daliri, kakain ng munggo lagi. Si Eduardo Valencia, engineer. Sino si Eduardo Valencia? Ayan, si Eduardo. Okay. And then si Brian Alabe. Sino to? Ayan. Si Jeff C. Okay. Nawala. Dito. Mandarin translator. Si Mary Sarah. Andyan. Si Harvey. And then si Mark Jovan. Okay, ayan. Sila po yung kasama natin ngayon. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, importante nakakaintindihan po tayo na hindi ordinary sumbong to. Pag nilapit po sa pambansang sumbungan, nag-i-imbestiga po kami, ilang araw din po, siniguro namin na maimbestigahan last week. At kinuha po natin lahat ng detalye, nag-i-imbestiga po kasi kami. Kahapon, nakausap po natin, yun hong narareklamo. Ngayon, gusto po namin pakita sa inyo yung proyekto, the New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Ayan po, pag nakikita nyo, namnamin nyo po ang ganda ng lugar, nakikita nyo, laki. Yung objective po ng project, dagdag supply ng tubig para tumaas ang demand ng tubig. Ito ho, additional water supply of 600 millions of water per day. Kaya malaki po yan. Ngayon, the development of new water sources in order to meet the increasing water demand by constructing a dam for MWS's service area domestic water supply. Malaki ho ito, no? 12.2 billion pesos. Ang pondo po, ito po, source, 85% ng sinasabing 11 billion pesos out of 12.2 billion. Babayaran daw po ng loan mula po sa Import or Export-Import Bank of China or Exim Bank. At yung 15% ay nasa balikat po yan ng Philippine government sa atin. Ngayon, ang lokasyon po ng dam itatayo sa Infanta, Quezon. Ang tunnel alignment po ay Teresa Rizal, Morong Rizal. Ngayon, ang general contractor po, ito notice of award issued ng China Energy Engineering Corporation or CEEC, ang lead government agency. Para maintindihan niyo po, AMWSS, Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ngayon, isang taong nagtatrabaho sa ilalim ng RB Group, Construction Materials, Trading and Manpower Services na ngayon ay kasalukuyan nakadestino sa Teresa Rizal para sa Kaliwa Dam Project. September 2023, nagbaba ng memo ang agency na magkakaroon ng work stoppage dahil may issue daw sa koleksyon ng kanilang agency sa general contractor ng China Energy Engineering Corporation. Simula Oktubre nakarang taon, hindi na raw sila sinasahuran ng RB Group. Ito po yung parang agency na nagpapasahod. Nagpasko ang mga empleyado nang walang inuwi sa kanilang mga pamilya. Sa tuwing nagtatanong sila patungkol sa sahod ay sinasagot lamang sila na wala pang koleksyon kaya't wala pang may bibigay sa kanila. Hindi rin malinaw sa mga empleyado kung ano ang status ng kanilang kasalukuyan kinatatayan bilang mga empleyado. Tinawagan ng bitag staff ang CEO ng RB Group Construction Materials Trading na si Gloan Nastor.
Ayon kay Gloan, naglabas sila ng work stoppage noong September pero patuloy pa rin daw pumasok ang kanilang mga empleyado noong Oktubre. At Nobyembre na wala silang alam. Ganun. Sino niloloko nyo? Lalo yung panot? Siyempre sa site niyan, alam nyo kung sinong pumapasok magre-report sa inyo. Ikaw naman talaga, Gloan, niloloko. Baka ikaw loko akin, Hindi po pwede yan. Kahapon, nagkaroon ng meeting, siguro dahil nalaman nila pumunta sa bitag, humingi ng tulong ang mga empleyado para sampahan ang kaso ng general contractor. Hindi raw ito totoo ayon sa mga nagrereklamong empleyado. Ngayon, ayon sa CEO, sa Biyernes ay, papaluwalan daw nila ang mga sahod ng mga empleyado at siya ay maniningil at mag-file ng claim sa GenCon. Ang ganda talaga. Ang bait. Subukan natin. And kaya kausapin po muna natin itong CEO, si Gloan. Tinatawagan po natin yan. Sana kung nanonood ho kayo, Gloan, ayan, andyan na, Si Gloan Nastor, CEO ng RB Group Construction Material Trading, kinakailangan na makausap po natin, So, in the meantime, unahin natin. Magandang umaga sa iyo, Gloan Nastor, ma'am. Hello, good morning po, sir. Ito po ba si Gloan Nastor? Yes po, sir. Okay, sige, siguro lang po ako, ma'am, kasi akala ko may kausap ako na trainee, on-the-job trainee na estudyante. Kayo po yan, ma'am, Okay. Yes po, yes po. Okay, kasi ang cute po ng boses ninyo, parang bata. Nandito po yung mga empleyado po lumapit sa amin. Ma'am, una sa lahat, kami nagpapasalamat na pagtanggap niyo po ng tawag namin. Naka-live po tayo sa IDC TV 13. Ma'am. Sir, idol ko nga kayo actually. Okay. Okay, ma'am. Ganito, ma'am, Yes, kaya po kami tumawag para tanungin pong status nitong mga tao ninyo na balita ako nag-work stoppage yata ng September, October, November, pumasok sila. Ano bang status ngayon dito, ma'am? With regards po sa mga per team po yan, sir, no? Oo. Kasi meron po kaming 3 team. Ang pinaka-notorious po kasing team namin is TBM. Since from 2022 po, dahil yung kanilang naging manager na Chinese, which is si Robert Luo, ano po yan, hindi po talaga nagbabayad for 18 months something na po. So, which is until now, nire-resolve pa po namin. Ang sabi ko po sa mga tao na yan, dahil yung iba po nakinig po, September, sabi ko, this is kaharap po ang NLRC at DOLE. Okay. And I believe it's a tool po, Secretary Cesar Rapi. So, sabi ko po, ito na po yung last, ma'am. Wala na po ako magagawa. So, ma'am, nagbigay na po kami. excuse me, ma'am, po namin yung stoppage. Okay, ma'am. Si Ben po to, hindi po yung senador. Ang senador po ay Yes po. Ako po yung nasa TV, ako po yung matataingan ng taong bayan, ma'am. Okay, sige, continue, ma'am. Yes po. So, sir, ganun po. Nagpa-stoppage na po ako, na-settle ko na po. Pati yung 13-month pay po. Actually, sir, yesterday po, nakipag-meeting po yung ilang personnel na naawol po sa amin dahil ang sinunod po kasi nila, hindi po si company, kundi yung Chinese na ang daming pinapangako sa kanila. So from September po, stoppage na po kami. Sabi ko po kay Dole, nagbigay na po ako ng termination report na ma'am. Wala pa rin pong gumagalaw na So wala na po akong magagawa. Na po sila, matatanggal na sa RB Group kasi 4 months na po. So sabi ko po, ngayon, sabi ko kahapon, kasi sabi nila, bakit mo kami binabati ko? Sang sabi ko sa kanila. Kung nanghihingi po kayo ng tulong sa akin, so as kung yun na mabayaran yan, tutulungan ko. Pero kasi po, sir, ang liwanag po ng sabi namin, tapos na ang obligasyon namin, pag pumasok po kayo, after nito, hindi na po namin yan sagot. Kasi tinerminate na namin yung contract namin doon sa Chinese na yon. So wala naman pong kinalaman si CEC at RB Group dito. So sabi ko, bakit kami pa rin po ang nag-drag? Kaya naniningil pa rin po kami ng utang. Okay, ma'am. Okay, if you allow me to talk, sige, linawin po natin. Hindi ba po, ma'am, ang may hawak ng project dito ay China Energy? Tama? Yes po. Alright. Hindi po ba, ma'am, ang China Energy ang sa ilalim po ito ng, sa gobyerno, MWSS? Tama, ma'am? Yes po. Alright, so
This is a China-funded project na 85% of the funds will be coming from China sa pamamagitan ng Import-Export Bank. Tama, ma'am? Yes po. So ngayon, ma'am, meron pa po ba sa ilalim ng sinasabing China Energy, like first contractor? Meron pa po ba, ma'am? Wala po. Kaya ako po tinatanong kung may first contractor, baka may second contractor, sa ibaba po kayo ng second contractor, may sa itaas ng first contractor sa China Energy. So kayo po, kinuha po kayo as Manpower Services manpower and Materials agency, ma'am. Kanino po kayo accountable? Sa first, second contractor or sa first contractor bago kayo makaabot sa China Energy? Yun pong, ito po yung pinaka-general contractor. Po dun sa... sorry po, sir. Sorry. Kanino po kayo, kanino po? Sa second contractor or sa first contractor or sa China Energy yung mataas doon? Yung third po, yung Sichuan. Sichuan. Yan yung second contractor sa taas ninyo. Tapos sa itaas meron pang first contractor, ma'am. Tama? Opo. Alright. And then, yung China Energy, yan po yung sila po yung overall, yung technology nila ginagamit po ng ito dito. Pagkatapos, sila rin po ang pinupondohan ng China. Sa kanila po magagaling ang pera. Tama, ma'am? Yes po. So, okay. May problema po ba, ma'am, kung bakit nagkaroon ng work stoppage? Nagpa-problema po ba sa project? Kung kayo nagkaroon ng work stoppage? Actually po, walang problem sa project. Ang problema po is the direct billing namin doon sa Robert Luo na taga Sichuan na hindi niya po naisasabit yung bill ng tama for 18 months. Ayun. Kaya, ma'am, ang naging problema, hindi po sa mga tao, may problema po doon sa sinasabing flowchart of responsibility. Yung first contractor na sinabmit ninyo, hindi naman po kayo dediretso sa China Energy. Tama, ma'am? Yes po. Sinusumitin niyo mo yung billing sa second contractor, ma'am, tapos yung second contractor ibibigay sa first contractor, tapos iatataas sa China Energy. Hindi pa po, ma'am? Yes po. Oh, well, nga, dinadaanan nila yun, ma'am. Pero ako, ma'am, bakit pinatigil po yung project na hindi naman po dahil hindi nagbabayad? Ano po ang dahilan? Nagkaroon po ba ng issue dyan sa mga katutubo or nagkaroon ba ng issue dyan Wala sa... po, sir. Wala Sigurado na po kayo, ma'am? Kasi, ma'am, baka hindi po kayo Yes nagbabasa ng dyaryo. Baka hindi niyo kabisado ang balita. Nasa balita po yan, di ba? Nang himasok po ang DNR, para for your information, that's why po, ang inyong, nang himasok ang DNR because of some issues dyan. Na ngayon, ang MWSS, equal po yan, manggagaling po. Hindi ba may kunting ano dyan sa, ano ba yun? PASA or SAPA? SAPA, ma'am. Alam niyo ibig sabihin ng SAPA? SAPA, sir. Actually, sir, ayos na po yung SAPA na yan. Okay. So, in other words, yung SAPA, ibinigay po ng DNR na parang okay na yung project. Kaya po nagkaroon ng stoppage kasi may special use agreement protected areas sa ilalim ng DNR kasi may issue po riyan. And then, nakakuha lang po kayo ata ng SAPA, special use agreement protected areas. Nitong, kailan lang to? Stoppage nyo po, hindi ba matagal? So, October 4 pa po kayo nag-stoppage, ma'am? Yes, first week of October. Well, kailan po kayo nagkaroon ng issue dyan sa special use agreement sa protected areas, ma'am? So in other words, mga August pa, ma'am. Actually, wala naman po kaming issue dyan. Hindi, ma'am, bago ka may issue, epekto lang po kayo ng problema. Dahilan ng problema sa itaas, eh. Alam niyo po, ma'am, kaya po ako nag-imbestiga, si Ben Tulfo po, at alam po namin ang issue kasi nagbabantay po kami. Mga matataya po kami ng taong bayan. Opo. So ngayon, kung hindi po kayo mababayaran kasi may issue. Kaya special use agreement, protected areas, yan po ito galing po sa DNR yan. Inaatasan na yung Water Metropolitan, kaya yan, kapareho niyan. So, yan, sinasabi po natin dito na ayos na po yan. Kaya naisumiti po yan sa DNR, sa MWSS na nanggaling sa DNR. So, noong November 23, siguro ma'am, hindi natin alam, baka pagkatanggap ng DNR, Desyembre na. Kaya may work stoppage dahil may issue. Kasi habang may work stoppage, hindi po makakakolekta si China Energy. Yun hong pinaka-general contractor na ang funding galing sa China sa pamamagitan ng
Export or Import-Export Bank na siyang nagpopondo doon sa first contractor na titingnan muna, ipasisilip, second contractor dahil ito po mga ito'y services nitong mga contractor, yung mga inhenyero, mababayaran lamang pag nakakolekta po ang China Energy. Kasi hindi makakolekta kung may work stoppage. Hindi magre-release ng pera ang China Bank. Ito yung Import-Export Bank of China. Tama, ma'am? Yes po. O ngayon, nung nagkaroon na ng ito'y SAPA, ibig sabihin, okay na. Tama, ma'am? Tuloy na ang trabaho kasi pag walang permit, hindi matutuloy ang trabaho, may stoppage. So, hindi po pwedeng magtrabaho yung mga tao. Tama? Yes, sir. Yes. So ngayon, ma'am, okay na yan, mababayaran na po yung mga tao. Ngayon, sinasabi nyo kanina, ma'am, parang, ako naman, nagtatanong lang, ano? Yes po. Matitigas ang ulo ng mga tao, pumasok ata ng sinasabi nyo Yes po. October, November. Tama? November po. Yes Sila po. po ba'y nagtrabaho? Sa palagay Yes nyo? po. So, Yes po. hindi po ba nakaabot sa inyo? Kayo po yung Hindi services. So, in other Hindi words, pumasok sila ng unauthorized, ganun ba? Yes po. Okay. Absolutely po. Actually, so hindi nyo pinayagan. Bakit hindi nyo Yes po. sinabihan na tigil muna? Kasi ang sa site po, hindi ba? Sino ang in charge did ng po, site? we did Sino po. ang in charge sa We site, did ma'am? po. Ang JBC po, yung consultant po doon. Okay. So, hindi po ba, ma'am, sasabihin sa inyo ng JBC? Hindi Teka po muna, sinabi. So, ma'am, saan ang problema doon sa consultant ninyo na sinasabi na pumapasok, pinagtatrabaho sila, hindi nyo alam? Naturalmente, pag nagtrabaho, may serbisyo, may bayad. Tama? Yes po. O di yung problema kayo. Actually po, yung supervisor po nila na Chinese, kasi nilihim po sa amin na nagtatrabaho. Ganito, ma'am, ano? Di ba, mama, meron kayong interpreter? Di ba may mga interpreter po kayo na mga kasama rito para hindi magkakaproblema diyan sa salita ng mga Mandarin ba yan o ano mga... Yes po. Yes so, po. Yes po. hindi ba ginagawa ng tamang trabaho nitong Hindi po, interpreter? sir. Not at all po Sino talaga. ba interpreter sa inyo? Hindi po. Kahapon po, kaharap po namin yan, sir. Kaharap po namin, na isa-settle nga namin, tutulungan po namin sila. Okay, ma'am. Sige. Kahit hindi namin sagot. Okay. Pero bigla kaming napatawag sa, nareklamo pa rin pala kami in spite of helping us. Okay, Helping ganito, them. ma'am, ganito. It's okay. Opo. Binabalik ko lang po para nagkakaintindihan at maintindihan po ng Opo, taong thank you po, bayan sir. kasi ito po ay national project po to, ma'am. Yes po. Hindi po to yung private project. May gobyerno po rito. Naturalmente, dahil funded po yan ng China, of course, 15% po yan manggagaling sa pamahalaan natin. Kaya kami sa media, sinisilip po namin. Kaya may karapatan po kaming tumingin sa anumang proyekto kung may panlalabis, Yes, may I do pang-abuso, may katiwalian, o may problema. Yun po ang trabaho namin. Ang aking pakay po, ma'am, sasabihin sa iyo kung saan yung problema. Ang gusto lang po namin, mabayaran po sila dahil nagserbisyo. Nakakaawa naman po, ma'am, di ba? Yes, sir. Actually, sir, nakaschedule po yan bukas na isa-settle. Ayun, okay. Yan, ma'am. Mas maganda rin po kung kaharap kayo, sir, para matapos na. Ay, sus, Mariosep, ma'am. Matagal ko na. Sus, ay ako. Tumitigas-tagas na Para mata ako. naman Makalakad-lakad makapag-picture na po ako ako ito. sa iyo. Ay, ma'am, ako po yung ma'am, Yes. nagpapasalamat. Taos puso nagpapasalamat at medyo Yes, sir. masisiyahan na po rin. Ma'am, thank you so much sa na Yes, thank sinabi you niyo, din, ma'am. sir. Okay. Okay, so ito, sandali, ma'am. Okay na sa inyo. Babayaran na pala kayo. Sus, Mariosep naman. Bukas. Yung mga benefits pa namin, sir. Hindi yung mga- sabi niya, ayusin naman daw ang benefits. Hindi ba, ma'am? Ayusin ang benefits? Yes po. Oo, Per di- department po kasi Sabi ko yan, sa inyo, sir. eh. Nakahanap po namin ongoing po. Ongoing pa. Ano pa? Yung mga adjustment pa po namin. Ayusin yan, ma'am. Hindi ba? Yung adjustment, tama, ma'am? Yes, sir. Oh, Yes, yun, sir. sabi ko sa iyo. Wala po kasi siya kahapon yan, si Mr. Ikaw Eduardo. kasi, Patay sabi siya. ko narinig ko sa kanya, aayusin lahat. Ang problema, aayusin, hindi pinag-uusapan. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Baka medyo busy, medyo pagod na kayo at mabuti na lang meron isang Glow and Nestor, nakakaintindi, marunong umunawa, maawa at umaksyon. Para talaga kayong bitag, ma'am. Marunong umunawa, maawat, umaksyon. Yes, sir. Pinadala ko pa marunong ng 70 kilos sa mga baboy yung mga yan para may makain. pagkain. Ay, ma'am, ako'y magpapasalamat para sa mga kabutihang loob po ninyong ginagawa. Sana Para lahat sa po ng tao mga po ako, sir. kababayan po natin kapareho ninyo, ma'am. Yes po. Well, with that, ma'am,
I look forward na maayos po yung benepisyo nila tsaka yung Yes, other issues. maasahan niyo po ako, At sir. hindi na po sila babalik sa amin. Hindi na po kami sisilip dyan. Baka ako nang pasisilipin namin dyan. Ay, naku, Sus Mariosep. Naku, mahirap na ha. Ma'am, pakisabi na lang doon sa itaas ninyo na pumasok na si Ben Yes, po. Tulfo, yung tigre. Tsaka mukhang pakialamero dahil yun pong trabaho namin sa media. Thank you, Okay ma'am. lang ha? po yan, sir. Thank you, Thank ma'am. you, ha? sir. Thank you din Okay, po. sige. Thank you Mabuhay po God kayo. bless you also. Kayo rin po, sir. Thank you Okay. po. O di tapos, wala na tayong problema. Wala na problema. Makukolekta nyo na. Pag nakolekta nyo, hati tayo. Hindi, bigyan bigyan. Okay? Okay na? Well, totoo naman yan. Alam ko naman kasi na karamihan sa inyo na maaring nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Natagalan din kami kasi unang-una siniguro namin bago kami pumasok sa problema, nag-research kami. Nag-imbestiga kami. Lahat ng mga details in the past, tinudugtong-dugtong namin. In short, ang maganda rito, makikipagtulungan naman sila. Ayusin naman eh. Okay? Nasa national TV tayo. Napapanood tayo nationwide. Worldwide. So, wala naman sigurong may sapak dyan na makikipaglokohan dahil sa bitag, seryoso kami. Okay? Baganon pa man, magpapasalamat tayo doon sa kay pangalan nito, si Gloan. Wala ba tayong palakpakan dyan? Hindi, doon sa loob may palakpak na wala. Nanigas na naman ang kamay. Hinahanap pa yung palakpak. Ayun! One more time! Palakpakan natin yan. At dahil dyan, titingnan lahat ang benepisyo na sisilipin at ayusin. Palakpakan dyan! One more time. Ayan. Ang 13th month pay, iba pang benepisyo, ayusin. Palakpakan dyan. Lahat ng kulang na sweldo, ibibigay sa inyo, talagang i-compute ang tama, kaya palakpakan yan. Siguraduhin nyo lang ang pangako nyo dahil nagpapalakpak ako. Kapag hindi, may tama kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. O, bantayan na lang natin to, ha? Alright? Sir, paano kung... Relax ka muna. Huwag muna masyadong negativity. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Huwag yung, alam mo kasi, pag ganyan na lagi, hindi na tayo uusad. Sige, nagsalita sila, nangako sila. Ang pangako tinutupad. Ngayon, kung ang pangako tinutupad at meron tayong iisipin tulad ng sinasabi mo, bakit hindi na tayo uusad? Marami ng problema sa bansa. Nagkakagulo. Yung mga mambabatas natin, binubutasan pa nga ang ating kung ano-ano dyan. Nakita mo yung mga congressman lumalaban sa Senado, gusto magbardagulan. Tapos yung sa mga congressman, sinusuway yung presidente. Oh. Tapos itong mga proyekto na to, kinakailan matapos, huwag na nating dagdagan. Okay? Ang sa akin lang, kapag bumalik pa kayo sa akin sa Lunes, ibang usapan. Gusto kong magandang balita ng Martes at hindi ko na gustong makita na kayo nagbabalikan bagkos nakuha nyo na lahat ang dapat makuha nyo. Okay? Yun ang gusto natin mangyari. Ha? Okay? Well, good luck sa inyo. Alam ko naman gagawin to kapag hindi, may balik yan. Mahirap kasi pag ako pinangakuan tapos medyo iba ang dating sa akin. Pinipersonal ko dahil, well, totoo ko sa inyo pagdating sa problema. Pag ako'y chinubibo, isasakay ko siya sa Ferris wheel, gagawin ko silang parang turumpo. Tingnan natin kung sinong mahihilo. At least sa Ferris wheel, ganyan. Ang turumpo, ganun, kung bilis, di ba? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Well, hindi natin pa palawakin pa. Abangan na lang natin, ano? Nangako. Nangako kayo, ha? Ngayon. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Tatak, hashtag, ibabitag mo. Susunod. Bakasyon sa Bali, Indonesia na dissolve daw. Travel and Tours Agency ayaw magbigay ng refund. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ibabitag mo. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ibabitag mo. Ito pong programa na to ay talagang seryoso po kami kapag ikay
umabuso or may pang-aabuso, may panlilinlang, may pananamantala at panluloko. Hindi ka namin sasantuhin. Pag ikay nakipagtalo at gusto mong bardagulan, basagan ang mukha, abay, name it. Kasi pag ikay nanloko tulad nito, trip sa Bali, Indonesia, dissolve daw ang flight. Bay, kita mo nga naman kalokohan ito. Paano madi-dissolve ang flight? Siyempre, magkaroon mo ng advisory. Itong travel agency, kinig kayo ha, tatrabahuin namin kayo, magtago na kayo. First time ko, ako si Bitag, nakarinig dissolve. Dissolve trip. Paano nangyari yun? Ito raw ang naging dahilan ng isang travel agency dyan sa Pasay. Sa kanilang mga kliyente, binudol, dinorobo, niloko. Para sa amin. Walang paliwanag, ganun lang. Hindi raw tuloy ang kanilang binok na Bali, Indonesia dahil nag-cancel daw ang iba nilang kliyente. Ang nag-cancel ibang kliyente, i-refund nyo. Kanino bang kasalanan to? Ang mga nag-book o sa agency? Hindi natuloy, wala kayong serbisyo, dapat sa umpisa pa lang. Siguro natin talagang hindi natuloy o talagang baka hindi nyo tinuloy. Hambalusin namin kayo. Detalye ng sumbong. Panoorin. Kami po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang Royal Kites Travel Agency dahil ang pangarap namin na makapagbakasyon sa Bali, Indonesia ay nawala ng parambula. Nagpabook po kami sa Royal Kites Travel Agency para sa tour po namin for Bali, Indonesia. Hiningian po nila kami ng down payment, 5,000 each. Tatlo po kami, nag-deposit po kami ng 15,000. Noong January 5 po, 2024, nagbayad po kami ng full payment ng 74,664. Noong January 26, 2024, nakareceive po ako ng Viber message. Cancel daw po yung flight namin for Bali, Indonesia. Agad naman po ako nagtanong bakit po na-cancel yung flight namin. Ang sagot naman po ng Royal Kites, na-dissolve daw po. Nag-email po ako sa admin kay Miss Kathleen para po sana mag-request for refund. Nag-reply po siya na hindi nga daw po pwedeng i-refund. For rebooking lang daw po or ilalagay sa travel fund. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami para magkaroon ng kalinawan dahil ang hangad lang naman po namin ay makuha po namin yung full payment kasi hindi naman po namin kasalanan na ma-dissolve. Bakit kami ang kailangan mag-suffer? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Anong klaseng travel agency na sa pangalan palang lokohan na Royal Kite. Sa Bisaya, Tabanog Kite. Sa Tagalog, Saranggola, sinaranggola at tinabanog yung kanilang mga bayad at kinancel daw dahil na-dissolve. At dahil dissolved, may waiver naman daw sila pinarmahan na no-fault policy ang gustong sabihin. Mukhang may problema tong mga tabanog na to Tabanugin ko kayo man, saranggulahin ko kayo Kumanta na lang kayo ng saranggola ni Pepe. Sinuloloko nyo. Kasama natin ngayon live sa ating studio si Lea Buama, si Maria Abunalia. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po. Kamusta po kayo, ma'am? Okay naman po. Yan ang gusto ko laging positive. Kayo naman? Okay naman po. Okay naman. So, kailan huling nakausap itong travel agency kung kinausap niyo pa uli? Nung January 27 po. Alright. Ano sinabi nila? Doon para po sana mag-request kami ng refund. Ang sabi po yun nga po, sa under ng management daw po, sabi, either i-rebook lang daw po, I-rebook? or ilalagay namin sa travel fund. Travel fund? Opo. Kaninong travel fund? Kanino mapupunta Hindi yun? na po, wala na sa kanila. Hindi walang paliwanag. Ang sabi po, in-offer kami, yun lang po, yung March 20 nga daw po na flight. Mm-hmm. Ngayon, tinanong po namin kung may nag-book na po. Ang sabi, wala pa daw kasi kaka-open pa lang. Bakit hindi lang isauli yung pera ninyo? Kaya Yun hindi nga naman po. natuloy. Mm-hmm.
Ang pangalan pala ng Royal Kites Travel and Tours, ito po ay totoo ba sa SMX Convention Center? Apo. SM Mall of Asia Complex? Opo. Seashell Lane, Pasay? Opo. Sino nakausap niya? Manager? Ang nakausap po namin yung travel agent po namin, si Ma'am Connie. Oh, Connie. Siya po, opo. Sino si Connie? Siya po yung travel agent po namin. Travel agent. Alam ba ng alam ba ng manager ng kanilang Wala. Si Miss Connie, ito yung sinasabing travel agent. Opo. Siyempre, may pananagutan to sa kanyang mga bosses. Yung sino may mga mga boss nila. Opo. Hindi man pwede mag-decide yung travel agent. Kung baga, empleyado lang. Sa akin. So, tawagan nga natin kasi sinubukan namin to. Susubukan lang natin kung sasagot to. At kung hindi, madali naman tuntunin tong lugar na to. Alam naman natin sa Pasay City. Tingnan natin. Parinig nga ng ringing, hindi ko narinig Mukhang... The recording, you may hang up. Ano daw? Hindi nyo kasi pinarinig sa akin kung nakakadadial o niloloko nyo lang ako Parinig nyo kasing dial ninyo para marinig ko kung talagang totoo, para makahanda rin ako. Connecting. Nasaan? Kung connecting niya, hindi dapat pa rin ng ring. Napakaloko. Ayan, ganyan. Ayaw naman pala. Yan! Yan ang gusto ko para surprise, surprise. May tao ba dito? Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. The voicemail. Kayo ba tatanong mo? Alisin mo nga yan. Buisit na yan. Sinubukan ng bitag kausapin ng Royal Kites para hingi ng kalampanig. Ayon sa Royal Kites, nag-offer sila ng travel funds kay Leia at Maria na magagamit daw kapag mag-book uli. Teka muna, ano yun? Deposit? Bigyan naman niya ng interest. Kasi pinatutulong nyo, ginagamit nyo yung pera. Nakatenga. Abay, mga dorobo kayo, Kala nyo makakarutsot kayo. Hindi raw pwedeng ang request na i-refund. Bakit? We have offered to travel a fund for these individuals, bastos, travels to your client, which they can use in the future. These individuals, sundutin kong ngalang-ngalang ninyo, bagiging John Wick ako rito Pencil ako, ito ballpen Loko nyo kami. As per terms and condition also indicated in the waiver, anong kalokohan to? We can only do travel fund when there is a cancellation of tours and flight. Teka muna, niloloko nyo ata kami. May we ask for their email address po so we can send the signed terms? Niloloko nyo kami, Botok sa buho kayo. Tawagan muna natin dito si Mitch Pardo, Chief ng BPLO Pasay. Magandang umaga po, Ma'am Mitch. Good morning and good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay po ng programa ninyo. Okay. Ma'am Mitch Pardo, kami po'y tumawag po sa inyo. Parang hingi lang po ng tulong. Dahil may sahubat na kayong kliyente ng Royal Kites Travel at nagkakaproblema rito yung na-dissolve daw yung flights and travel for whatever reason. Sinabi po nila yung mismong date kaya magre-rebook at pagkatapos itong mga hindi natuloy yung sabi ng ganon magkakaroon daw ng fund na lang daw. Ayaw na po nila, gusto lang bawiin yung pera at mapilit po. Ito po ba may lisensya po itong Royal Kites Travel and Tours, ma'am? Yes, sir. Yun po, actually, this is not the first time that I have heard and learned about this complaint. As of this time, sir, what we have issued to Royal Kites is just a temporary permit. Because we have learned, sir, that their DOT has been canceled. Their DOT license or permit has been canceled. Okay. Kaya lang, sir, according to them, they applied for an appeal. And so that's why, sir, we are still waiting for the reply and update from the DOT kung granted po ba yung kanilang appeal or not. Okay, ma'am, may I suggest, since wala po silang DOT permit, which has been canceled, which means may problema po sila for the time being pagdating sa mga tours. And normally, ma'am, pagdating sa mga travel and tours, dumadaan po yan sa DOT natin.
Yes. So in this case, lumalabas po ma'am na wala po silang permit sa DOT, Department of Tourism. Therefore, siguro ma'am, i-cancel din ang kanilang business permit muna until such time all requirements has been met, because alam ko po ma'am, pagdating po sa mga business permit, it's conditional. You must be in good standing with the community and your client before a permit could be given to you. Other than that, baka magkakaroon po sila ng pinsala or ay sabihin na ho natin kung ano yung mga inconvenience na magagawa po sa kliyente at nakakasakit po sila dyan, ma'am. Di po ba, ma'am, siguro, hindi naman po ako, alam niyo po, pero para sa akin pong pagkaalam, ang permit po'y hindi karapatan, ito po'y pribilehiyo na ginagalang gampanan mo, pananagutan at responsibilidad katumbas ng permit na ibinibigay. Di ba, ma'am? Yes. Bakit? Yes, I understand that, sir. Actually, when the time that this Royal Kites, no, yung kanilang manager, I think, in staff nila, sir, visited my office. Actually, they were in good faith. Kaya ngayon, sir, I was surprised na hindi pa pala nila po yun nagawa, yung kanilang in agreement, you know, with their ma'am, may client. kasabihan po, if I may just interject, ma'am, ano? May kasabihan po, dalawang uri ng tao, yung tapat at doble kara. Ito po'y doble kara eh. Ang bait po pagkaharap kayo, pero pagdating sa mga kliyente, bastos at sinungaling. Ang taong sinungaling, mandaraya. At ang taong mandaraya, magnanakaw. Inananakaw na po yung kanilang pera. Ayaw pang isauli. Wala namang serbisyong ginagugol. At gusto po nila parang deposit sa kanila. Ano sila, bangko? Dapat maglagay po sila ng interest. Parang pinahihiram sila ng pera na hindi naman sila transparent. They're not a bank. They're not anything to, you know, parang magde-deposit or an investment bank. Ito po'y hard-earned money. Parang gusto lang po nang mag-travel. So therefore, ako po nagsasabi, niloloko po tayo rito. Kung nakikinig man po yung Travel Kites, ito Royal Kites Travel and Tours, dapat po pinapatawag ninyo yan tapos ipagharap po rito sa mga nagre-reklamo. Hindi po yun sila masusunod tapos nagangatuwiran. Maybe in good faith po, mabait po sa inyo dahil kayo po may hawak ng permit, pero brutal naman po sila, durobo naman sila, sweetik naman sila pagdating sa mga kliyente. Masakit po ako magsalita sa mga taong alam ko ginagamit ang kanilang, siguro kung ano man yung canceled yung license para gumawa ng kadorobohan at ayaw po. Kami po tinatawagan namin, inuutusan pa po kami, padadalhan na waiver at pagpermahin ito pong mga kliyente. Can you imagine, inuutusan po kami? So siguro ma'am, if I were just you can summon them and we'd love to listen to them in front of us. Tapos sasabihin ko, who are you to tell us what to do and then trying to make us a messenger na parang itong mga kliyente. Ang tawag sa kanila, this individual instead of this client of ours. Wala hong respeto, bastos pagdating sa kanilang negosyo. Kaya ako ma'am, brutal po ako sa mga taong kapareho po nito. I'm sorry po ma'am, mabait po sa inyo. Pero ako naman po, pro-victim po ako. Nag-imbestiga po kami ma'am, parang ayaw po nila makipagtulungan. Ano pang gagawin natin ma'am? Yes, sir. That is duly noted, sir. No, I will attend to this immediately, sir. And I would like to thank you and your program, sir, for reaching out to us, sir. Kasi otherwise, you will not be able to notice that it's still happening, sir. Because the last time that we talked to them, that's what they told us. Yes, ma'am. Nalaman po namin, mabait daw po sila sa inyo, ma'am. Pero pagdating po rito, hindi pinagkakausap pagkatapos masyadong demanding pa. At saka may pagkabastos din, ma'am. Yan po nakita po namin. Ang bait-bait po sa inyo. Hindi po lang ako nakausap kasi kung hindi, patitigilin ko po sila, bibisitahin ko po sila. Totoo ba may opisina po sila, ma'am? Or virtual office lang? Pero wala talagang opisina? Meron. Di puntahan natin, gusto mo? Sige, bisitahin ko. Ganito na lang ma'am, bisitahin po natin. Baka gusto ko magmamasyal. Wala po ako magawa ngayong araw. Puno ata. Ano ba? Alas 11 pa lang. Gusto ko mamasyal ng Pasay. Matagal-tagal na po ako hindi yung simoy ng hangin dyan. Maganda-ganda ma'am. Baka pwedeng bisitahin ko sa SMX. Naku, wag lang masyado yung mga buhangin dyan dahil may mga reclamation dyan. Anyway ma'am, just trying to be funny. Ma'am, bahala na po kayo ma'am. Tulungan na lang po natin ma'am, ha? Yes po. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Look forward na makakatulong po kayo. Sige, ma'am. Okay po. Alright.
Kausapin naman natin dito ngayon ang Presidente ng Philippine Travel Agencies Association or PPTAA. Ay mas mahalaga itong mga ganito na meron pong kinikilos, meron pong asal or ethics, meron pong tamang demeanor or meron pong tamang decorum ang sino man ninegosyo kapareho nito. Nagkakaintindihan po tayo. Ang gusto lang po namin sabihin, ayaw namin na meron nadidihado. Ayaw namin na may naaabuso. Ayaw namin yung binigyan ng sinasabing pribilehiyo, inabuso nyo yung inapribilehiyo ninyo, katumbas ng pribilehiyo ay pananagutan o responsibilidad na maganda ang inyong ginagawa sa kliyente. Pagdating po sa mga Philippine Travel Agencies Association, Travel and Tours, ang nakakaalam po dyan, ito pong may pamantayan na sinusunod, lalo na kapag ito ay sinabi, canceled ng DOT, ang kalang travel agency. Mas magandang kausapin si Marigel Tiangkang Manotok. Ma'am Manotok, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, magandang umaga po. At saka sila Ma'am Lea at Maria, tama po ba? Yes, ma'am. Ma'am, kami po ilalapit sa inyo kasi alam ko Philippine Travel and Tours kayo, ano? Nire-report po namin, tama po ba, ma'am, ang isang travel and tours, i-dissolve daw yung flight kasi hindi natuloy, and kaya ang gagawin, hindi sila magre-refund bagkos ilalagay na lang sa parang deposit fund? Travel fund at titingnan na lang daw nila at ang gusto nitong mga hindi natuloy yung travel nila ay magre-refund. Kaya lang sabi, hindi raw po pwede dahil may waiver daw pong pinarmahan. Kawawa naman po, ma'am. Ano pong dito po? Ano po pang stand po ng Philippine Travel Agencies Association, ma'am? Yes. So, ang TTAA po is a professional association po, no? Yes, ma'am. So, we cannot really, I think we cannot really enforce refunds, but we can try to mediate disputes between consumers and the travel agencies, our members. Mm-hmm. Kasi I think lahat naman ng dapat siguro may face-to-face meeting between the two parties. Kasi sa tingin ko, kung mag-uusap lang silang dalawa, sa tingin ko, it will be resolved quickly, no? There are also other things that we have to consider. Kasi I don't really know the entire story. Pero kunyari ano ba yung rason nila na nag-cancel? So, kasi there are times na kung magka-cancel yung trip, depende kunyari, ang airline mismo dahil sa weather condition or change of aircraft, nagbabago ang schedule. Mm-hmm. Tapos, pwede rin i-reconsider na possible rin na kunyari yung grupo na ginawa ng isang travel agency ay for 30 people, pero ang nangyari 5 na lang ang natira. Mm-hmm. So there's going to be some changes. Let's just say kunyari magre-renta tayo ng isang bus. The bus rental would be, let's just say 10,000 pesos. Tama ma'am. Yes, ma'am. If there are 30 people using the bus, the cost will be 300 pesos per person. Tama. Kaso kung 5 lang silang matutuloy, siyempre ang costing nung 10,000 will only be divided by 5. So, tumaas ng nagiging 2,000 per person. So, I don't really know if this is what happened. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, I agree with what you're saying and these are the reasons. Para sa akin, ma'am, I think you're communicating fairly well and we're teaching people, understanding them. We're presenting the problem. You're educating people. You're now not educating, yung informative po kayo sa ginagawa ninyo. Naninindigan po kayo ng tama. At natututo rin po kami, ma'am. Salamat. Pero dito, ma'am, gusto ko lang, siguro, ma'am, mas maganda na pwede niyo pong tanungin mismo si Lea at si Maria na sila po'y makakasagot na lang. You can take away the mask po po. Sinong gusto? Sige, sagutin niyo dahil yan ay gusto kong sagutin mo na. Sige, tanungin niyo na lang siya kung ano. Kasi, ma'am, sila po mismo from the customer. I think they should be there na parang kayo po'y pwede mag-adjudicate, pwede po kayo mamagitan po siguro. You're not trying to say that you need to enforce. Tinitingnan lang po namin. Maganda po yung ginawa ninyo na parang nagpaliwanag po kayo. Educational po, informational. Sige, itanong niyo po, ma'am, kung sinong gusto magtanong na bakit hindi maibigay yung pera,
Ano ba nangyari? Pumunta ba kayo? Tulad na sinabi niya. Opo. Mas maganda kayo na magtanong. Opo. Ma'am, nagpunta po kami doon para makipag-usap sana. Magre-request po kami ng refund. Kasi kinancel nga po yung flight namin, dinisolve. Ang katwiran po nila, hindi rin daw po pumayag ang Cebu Pacific. Dahil daw po, nagkulang daw po ng pax minimum nila. Pasahero. Pasahero. Yun po. Yun lang po, ang nire-request lang po namin, baka pwede naman po namin i-refund na yung pera kasi hindi na po kami tutuloy. Ayaw na po namin mag-travel. Meron ba ho silang in-offer ho na ibang Okay. araw? Nagbigay po sila ng date, March 20 po. Tapos, tinanong po namin sila kung may nag-book na po ba. Ang sabi po daw ay wala pa. So, para sa part po namin, kailan pa po kami na makakalipad, kumbaga. Kung hindi pa po mapuno yung booking na yun, kailan pa po kami makakaalis? Ang suggestion ko lang po, sana po, is talaga hong pumunta ho kayo doon na personal at kausapin niyo ho yung manager o yung mga owners po ng Royal Kites. And then, suggestion ko lang ho is dapat ho mag-usap po kayo to think of a win-win situation for both parties ho. Kasi ho, some suggestions lang ho is you either rebook to another day, you rebook to another destination, o kaya ho mag-recompute at mag-re-evaluate ho kayo ng situation. Kunyari ho na gusto nyo ho talagang tumuloy, kaso nga ho naging mas konti na ho kayo, magkano ho yung magiging diferensya or other ways ho. There are other numerous ways ho to solve the problem. Kaso ho lang, sa tingin ko ho, kailangan lang ho, open ho kayong dalawa. Mag-usap ho. Kasi I think that is the best way that to solve a problem, to mediate ho. Baka ho si Sir Tulfo ho, dapat ho present rin, or maybe on a nicer, not very aggressive environment. So, yun ho lang yung mga suggestion ko po. Ma'am, excuse me, ma'am. Siguro, I agree with you, ma'am, na the question is, nakikipag-usap ba sa iyo ng maayos? Nag-email po ako. Kasi pero hindi ka ba nakipag face-to-face? Ganito po yun, sir. Have you ever tried talking to them face-to-face? Kinausap po namin yung agent po namin. Agent. Pero harapan ba? Opo, harapan. Ang sabi po sa amin, mag-email na lang daw po kami sa admin. Okay, mag-email sa admin. For formality daw, sabi niya. Okay. So, ma'am, may nakita po sila. Parang pumunta na po sila. Ang sinabi ng agent, mag-email na lang sa admin. Medyo tumagal pa lalo, ma'am. In other words, wala po ako makitang interaction and interpersonal relationship ng sinasabing agent to make sure that, they're taking care of the customer. That's what we call customer service. Yes, apparently, it seems na parang nilabag po yun sinasabing the business of, travel and tours po to, may DOT. At saka isa po, ma'am, na-cancel po yung permit nila ng DOT. At ano pong ibig sabihin noon? Kaya nalilito rin. Nangako naman daw sa local government ng Pasay na aayusin. But how did this be? Kung you're not really in good terms as far as the requirement is concerned, now you're having a problem with your client, double trouble na po yan para sa akin. Do you think they deserve a second chance? I mean, they couldn't even fix the problem with the DOT. Kinancel. They couldn't even, they have to, talk. Kinausap lang. Magandang pakikipag-usap sa local government ng Pasay. Pero pagdating dito, binabaliwala. So, medyo doble kara po ang dating. I agree with you because for us, so we believe that the customer is always right, di ba ho? So, but you see, if they are not willing to, I don't think it's also just right to just talk to the agent. You have to talk to the owner of the Royal Kites. Kasi
Ang ano lang ho is sometimes yung mga ahente ho, syempre ho, Nag-email ka. takot ho sila. Ma'am, nag-email daw siya sa may-ari. Sinunod niya. Nag-email po ako binigyan po nila ako ng pangalan Oo. sa admin po. Mag-email daw po ako sa admin. Nag-email ka sa admin? Nag-email po ako. Ang sinagot nga po yung, sabi nga po, for ano na lang daw po, ayun yun, Ano? travel fund. And then, ano po ako, kung pwede po akong makipag-usap personally sa kanila. Gusto mo makipag-usap Opo, anong nangyari? Doon po sa SMX nga po. Ang sagot po sa akin, send na lang po sa email. Yun lang ma'am. Parang ayaw po nilang... Ano daw po, ano yun? That is okay. What they're saying ma'am is plain simple. Ang dami pong reasons. Hindi pwede makausap, i-email na lang. Ma'am, these people, tao po to eh. Hindi po to mga artificial intelligence o robot na kinakailan mo mag-i-email. And sa kanila po, they want to do it eyeball to eyeball, person to person, face to face. What's wrong with that? Yes. Yun lang po ang aking gusto sabihin. I think that the human interaction is absent. Gusto mong gamitin yung digital. And that's only siguro kung medyo may constraint and restraint tayo sa movement natin. Now these days, hindi po yan, ma'am. Itong mga customer are reaching out, even want to talk with the owner or admin. Ang gusto, ma'am, sa sa tawag dito, email lang. Why do that? Yes. So, sir, if the travel agency is unresponsive or unwilling to help, I would suggest that they can file a complaint with the Philippine Travel Agencies Association. Okay. And so the PTAA has a complaint handling procedure in place to address issues between consumers and travel agencies. Yes, ma'am. And also, I would suggest there are also other government units. Yes, that can ma'am. help solve I think I know where you're going, ma'am. DTI, the Department of Trade and Industry. Yes, no, Department of Tourism, Yes, as well as the Ang Department of Tourism, ma'am, kinancel po ang permit nila. Oho. So, cancel ang permit. So, ito naman sa local government, sa City Hall, binobola po nila. Ang ganda ng pakikiusap. Dito po sa parting to, dadalhin po namin to sa Pasay ngayon at titingnan po nila. Ang gusto lang po nito mga tao makausap po sa itaas at nakikiusap naman, sila po gusto email lang. Yes. May problema po talaga, ma'am. But anyway, ma'am, I think we know exactly what to do. We'll take some legal actions dito down sa DILG and then go sa DOT and then even have the Department of Justice come right in. So we can mobilize first and foremost the LGU, which is the local government, and then the DTI, and then the DTI, DOT already canceled their permit, and then we can go to the Department of Justice, so simply go ahead and intervene. Pagkatapos dito, masampahan na sila ng kaso siguro dito, tutulungan na lang para mapatigil na lang sila, para baka marami pang mapipinsala. I don't think that they're even worthy to be at travel and tours because marami po silang nilabag. The permit sa DOT, nilabag. Pagdating sa DILG, pagdating doon sa local government, binola-bola lang nila. So hindi pa po na-explore yung DTI and then some legal actions na kinakailangan gawin. Pero dito po sa mga customer mismo, nagbubuhay po sa kanilang customer, the trust. Dapat po kamtan yung sinasabing tiwala at respeto ng mga customer para repeat business. Nilabag po nila. So hindi po sila kaya nais-nais, karapat-dapat po na mabigyan ng permit. We will make sure na mapasara po to, ma'am. I'm sorry, but that's the way I should want to see it. All the possible, they exhausted their effort. Ito po mga pobreng biktima. Sila po ayaw makipag-ugnayan. So doon, siguro ma'am, baka tawagan nyo na lang siguro, informally, because the next thing we'll do is go sa legal, go sa DTI, patawag po sila. May intervention na rito. And then kung kinakailangan, nakikinig Department of Justice, dapat siguro sulatan po sila dito ng Department of Justice dito sa parting to para malaman na lang sa government agency na pong tutulong. Ang DOT, kinancel na po sila. So, importante po yung ano na sa DOT. Baka nagkakamali po sila. So, baka hindi na sila mabibigyan ng permit ngayon sa DILG o may DTI pa. So, the last stop, Department of Justice. With that, ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyo. Baka matulungan niyo lang po, tawagan niyo lang po siguro, ma'am, yung sinasabing kumpanya. Yes, opo. We will try, PTAA will always be here to support and help the consumers and the tourism industry. Thank you, ma'am. po. Thank you. Okay. Well, ganito na lang. Excited na ako kasi gusto kong mahambalos mga yan. Gusto kong bigyan ng leksyon.
makinig kayo dito sa kayong Tabanog, tawag dito, Saranggola. Royal Saranggola, talagang saranggola lang kayo, ha? Okay, niloloko, sinasaranggola niyo, saranggolahin ko rin kayo. Ngayon, makinig kayo, ha? Nasa bitag na kayo, ha? Watchlist na kanyang bitag, reform, umayos kayo, permit ninyo, kanselado sa DTI, sa DOT, sa DILG, sa local government, niloloko nyo, akala nyo, maluloko nyo kami, ha? Meron pang DTI at meron pang DOJ, Department of Justice. Umayos kayo. Umayos kayo. Umayos kayo. Di kami nagbibiro. So, okay, ayusin natin. Usap tayo sa baba kung anong plano natin. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag, ipabitag mo. Balik na po tayo mga boss. Ito pong reklamo galing po sa Davao noon. Babalikan po natin dito. Abay, ang tapang po nitong mga nasa Davao Supplement Company. Kaya ang sagot ko sa kanila, mayor mo, si Basti Duterte, kalabanin mo. Wag ako. Ba madurog ka. Ano pong kwento na to? Niloko po sila ng kanilang, kumbaga, company. Ito'y panorin. Sir. Yes po, naharas po sir, naharas ang company sa inyo sir. Excuse me? Yes po. Say it again. Hindi kami harassment dito. Para mo sinabi, ginamit namin ang City Hall, visiting media kami to harass you. Then, sabihin mo yan kay Mayor Basti Duterte. Mula Cagayan de Oro City, lumipad patungong Maynila ang grupo ng mga nagrereklamong distributor laban sa kumpanyang Match Approach Enterprise na nakabase sa Davao City. Siniguro nilang makaabot ang kanilang sumbong sa bitag. Reklamong pananamantala, panglalait, pang-aabuso at pandurugas ng may-ari ng kumpanya sa kanilang mga komisyon. Mahigit kalahating milyong piso ang dapat nilang matanggap na komisyon sa pagbebenta ng mga food supplement ng Match Approach Enterprise. Sa halip na komisyon, sinesweldohan lang daw sila ng 6,000 piso kada linggo at kinakailangan pa daw nilang ito utangin. Lahat na kanilang arawang benta, pinadideposito sa bangko ng kumpanya ng Match Approach Enterprise. Si Gerald Levitad, isa sa mga nagrereklamo, naging top performer distributor na panalunan niya daw ang premyong sasakyang Nissan Almera. Ang siste, ang premyong na panalunan ni Gerald, siya ang magbabayad sa bangko na nakapangalan sa may-ari. At ang sasakyang na panalunan, ang may-ari daw ng kumpanyang si Christopher Peñaflor ang siyang gagamit. Noong 2019, na-awardan po ako ng sasakyan, Almera Nissan. Ako yung pina-down gamit yung pera ko na commission. Kailan nangyari nang napanalunan mo, binibili mo? Pag ang isang premyo na panalunan mo, libre. Naamoy ko na agad mabantot. Ang magiging problema, ikaw magmamonthly kasi alam mo ba, top seller ka Parang sapilitan na hindi mo alam na parang dinagukan ka sa sentido mo. Ginawa kanyang muchacho ba? Ginawa kanyang slave. Anong produkto? Mangustana, guyabano, food supplement po. Rehistrado ba sa FDA yan? Hindi, sir. May license to operate ba? Ewan, hindi ko po alam, pag sir. Pag yung mga produkto mong nakarehistro, pag ito'y sisilipin namin sa FDA, malalaman namin kung lihitimo. Alam mo ba kung saan ang opisina? Yes po. Nandoon pa rin siya sa opisina niya? Yes po, sa bahay niya sa opisina, alam ko po. We work on this. At dito sa Davao, trabahuan ko na to. After po ng FDA makareceive po ng complaint sa sinasabing produkto po, pag-alaman po natin na ang establishment po na yon ay may tinatawag nating LTO or License to Operate, hindi po porket meron tayong LTO
ay pwede na po tayo magbenta ng mga produkto. Karamihan po sa kanilang mga produkto ay hindi po rehistrado. Ang CPR po, ito po yung katunayan na ang isang produkto ay dumaan sa masusing evaluation ng FDA na sigurado po natin and na-evaluate natin na ito ay ligtas. Bawat po product, dapat po merong CPR, 1:1 po yan. Nakasaad po sa ating batas sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 na ang pagmamanufacture po, pagbebenta, offer for sale, distribution po ng unregistered products ay mahigpit na pinagbabawal po and may kulang penalties po ito ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 10 taon. At dahil sa estilo ng panggagansyong ito, pinagplanuhang maigi ng bitag ang mga susunod na hakbang upang tulungan ang mga nagrereklamo. Are we guys? Yes, all right, good. Dalawang team ang binuo ng bitag patungong Davao. Ang Team A ang magsisilbing advance party. Sa Davao City, dumiretso ang Team A ng bitag sa tanggapan ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa Anti-Scam Unit at sa Business Permit and Licensing Officer BPLO. Kinabukasan, agad sumunod ang Team B ng bitag. Mula airport, dumiretso ang bitag sa tinutuluyang hotel upang magtipon-tipon ang Team A at Team B kasama ang mga security escort. Ginawang staging area ng bitag ang Hotel Crevice upang pagplanuhan ang gagawing pagbisita ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga nagrereklamo. Kaharap ang Mayor, Anti-Scam Unit at BPLO kasama ang DOLE. Ipinakita ng mga nagrereklamo ang mga produktong kanilang ibinebenta na walang Certificate of Product Registration. Kasabay nito, ang pangakong panloloko sa kanila ng may-ari ng Match Approach Enterprise. Kasi ang sabi, bibigyan daw nila kami ng magandang kinabukasan, kaya nga pala niloko kami. Kaya kami din, nag-trust din kami sa kanila na yung pera namin sa kanila lang muna. Kasi sabi nila, pag gusto namin magpagawa ng bahay, paggawa ng mga ano-ano dyan, so pwede daw kami kukuha ng pera sa kanila, sabi nila. Tapos, kinakaltas pa sa amin yung mga office expenses, mga travel sa mga product. Lahat po sa company, kinakaltas po sa amin. Sabi nila, ganito na lang, my way or highway. If my way, wala kang tanong-tanong, susunod ka sa amin. Kung highway, umalis ka na, bukas yung pintuan namin. Ganyan yun. Pag magtanong pa kami kung ano-ano pa dito, tapos sabihin kami na, anong karapatan mong magtanong sa akin ng ganyan? Sino ka ba? Sino ka ba? Dito, napag-alaman ng bitag at mga opisyalis ng Davao City Hall ang dahilan kung bakit sila pinagsasamantalahan at nilalait ng kanilang amo. Ano lang po kasi ako, ma'am, elementary po. Wala po talaga akong magulang. Kasi ginagulang nila lang tao kasi yung tao walang alam. Sabi kasi, si sir daw parang unggoy, walang grado. Kasi minamaliit man yan, parang sinabi niya na ano daw, si sir daw is slow learner daw. Kaya pala naniloko nila kasi yung tao hindi marunong magkwenta ng income nila sa kanya. Naglabas na rin ang sama ng loob at kalbaryo ang kanilang bookkeeper na isang
high school graduate lamang. Isang taon akong nag-field. Ano bang nasa field? Init, sobrang init. Nagugutom pa ako, hindi pa kami nakakain minsan. Umaraw, umulan, parang ganun. Isang taon kang naglalakbay-lakbay buo. Tapos hindi mo pa makuha yung pera mo. Kaya sinabi mo, wala ka talaga tayong choice, sir. Mahirap tayo. Wala tayong panlaban sa kanila. Pupunta na lang tayo ng Maynila. Pupunta tayo ng mga tulpo kasi wala na tayong magawa dito. Kasi marami na tayong niloko nila. Saan na kami nakapaghanap ng pera para lang makadating doon sa Manila. Kasi mahal pa man ng ticket ng aeroplano. Mga first time pa namin, wala talaga kaming alam doon. Sa amin lang makaabot kami ng kay Sir Bin Pulpo. Labis ng pang-api. Labis ng panloloko, labis ng pananamantala. Sadyang kinuha sila kasi nakita limitado ang kaalaman. The better that you're ignorant, the better that you're innocent. It's good because you will follow me blindly. Hindi ito aksidente. You are just a high school graduate, you are just an elementary. Sino magtitiwala sa inyo? There's that deceitful marketing act. The declared line of business of this company is only retailer. Retailer of food supplement and herbal coffee. If we mean retailer, yung magbenta lang po sila. Okay. So what happened is they have distributor. So their actual business operation is not within the ambit of retailer. Okay, I got it. So mayroong misdeclaration during the application that will be subject for revocation. Matapos may sagawang pagpaplano, sabay-sabay umalis ang grupo patungo sa opisina ng Match Approach Enterprise upang may sagawang pagbisita. Agad nagpakilalang Mayor's Anti-Scam Unit, BPLO, kasama ang DOLE at abogado ng Public Attorney's Office bilang saksi sa mga nangyayari. Ang kanilang mga taga-gobyerno, yes po, kasi kabalon po. Taga-Business Bureau, taga-Anti-Scam, DOLE, Anti-Scam. Yes po. Kabalon po. Ako na sila din ang mga, siyempre, na may katungod ng gobyerno. Yes po, kabalon po. So sila ang kung ba sila o wala pa. Yes po. Sila. I-provide na yung findings. Tapos ang kaso na maliban sa kanya, nasa wala kaming pakialam. Kanina ka pang babani mo. Wala kaming pakialam sa kanya. Yes po. So ngayon, ang gusto ko mamati ka sa Mayor Anti-Scam, sa business permit, sa labor, at naipulis diha. Okay na tayo, sir. Wala nang patumpik-tumpik, diretsong tanong ng bitag patungkol sa reklamo ng komisyon ng mga nagrareklamong distributor. Ikaw ang OIC, so alam mo lahat ang going on sa office. Lahat. Magkano commission? Unahin mo muna, sagutin mo muna ako. 45 pesos. Kung kukunin natin lahat yan, lalabas yung kanyang commission. Meron ba kayong commission based na papakita sa lahat na ginawa niya ng January, February, March, April, May, June? Yes or no? Yes, sir. Pero naa siya sa No. Yes, naa. Pero pag hindi nyo na-remit sa kanya, you are illegally withholding his money. A commission. Sino ang nagbabayad ng rent? Kayo ba nag-o-office? Yung office niya, kayo nagbabayad? Siya. So therefore, sa kanya yun. Sino nagbabayad ng utilities niya? Ilaw. Diba? Sa kayo? Sa kanya. Gusto ko maintindihan kung may partisipasyon ba kayo, may share of cost ba kayo? Bakit hindi nyo binibigay natitirang komisyon? Pinapautang nyo lang siya. Tapos mini-withhold nyo yung kanyang komisyon sa bangko ninyo. Pwede kayo may imbestigan ng biyaya. Makita. Kasi yung mga perang yon dapat sa kanya. Pero kung nakatago sa inyo yan, may problema tayo. Pangalawang issue, ang napanalulang premyo ng top seller distributor kung saan ang nanalo ang nagbabayad ng sasakyan para sa may-ari. Paliwanag mo sa akin, sino nagbabayad ng car plan mo? Alright. Kanino nakapangalan yung kotse? May-ari po ng kapal. Nandoon sa kanya, nakapangalan. Ikaw ang nagbabayad.
sa commission mo. Yes po. Are you listening? Kayo? Ha? Saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na magagawa niyo sa tao? Bibili kayo ng kotse, pero yung kotse hindi para sa kanya. Ginawang car plan sa may-ari, tapos siya ang magbabayad. Maya-maya lang sa labas ng tanggapan may dumating na sasakyan. Sasakyan sa labas. Baka yung may-ari. Well, you can invite him. Oh, buksan yung kurtina. Okay, buksan yung kurtina. Sige na. Para naman, baka akala, nagtatago tayo. Sige, buksan. Dito, nag-umpisang umeksena ang talpula ng officer in charge ng kumpanya. Once a month sa proper forum, di ba ma'am? Pwede namin mag-close, pwede namin mag-police. Gusto mo ng proper forum? They are the proper forum, not me. Sa issue naman ng bawal na pagbebenta ng Match Approach Enterprises na walang Certificate of Product Registration mula sa Food and Drug Administration, So we will proceed with another option, that is the revocation. Closure? Yes. Sa anti-scam, ma'am, sa inyo po, anong nakita niyo? Ang proseso nila sa pag-handle nila sa kanilang agent, there's something na ang gusto ng agent, transparency, makita nila kung magkano yung commission nila. Parang ganun lang. Kailangan lang namin, ma'am, na makita yung transparency ninyo sa kanilang commission. As the Department of Labor, we can see na that is the commission that should be given to them. However, they can file a case in LRC for the recovery of their unpaid commission. And I would like to report this to our director that this company should be inspected so that for the upcoming mga benefits ng mga trabahante dapat ibigay yan, ma'am. Yes, Kami naman ngayon, this will go straight sa Department of Health and expect na may gagawin po sila. paalis na sana ang bitag, tuloy pa rin ang pagdadada ng OIC. Sir, kamos naharas namin sa inyo, sir. Excuse me? Yes po, naharas po, sir. Naharas ang company sa inyo, sir. Say it again. Sino mo ba ngayon ako na ang narareklamo mo? Or ang company? Kami ba ang dahilan ng problema o epekto? Ito ang ugat ng problema. Kung wala to, wala tayo rito. Pumunta kami rito, hindi kami harassment dito. Para mo sinabi, ginamit namin ang City Hall, visiting media kami to harass you. Then, sabihin mo yan kay Mayor Baste Duterte. Wala na maraming satsat. Paglabas ng opisina, siniguro ng bitag na nasaksihan ng dalawang abogado ng Public Attorney's Office ang buong kaganapan sa reklamo ng mga empleyado laban sa Match Approach Enterprise. Ipinagkaubay na ng hashtag ipabitag mo ang reklamo sa anti-scam unit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Samantala, gagawa ng aksyon ng Davao City Hall Business Permit and Licensing Office sa posibleng pagpapasara ng Match Approach Enterprise. Ang Regional Office ng Department of Labor and Employment at DOLE alertado na at aaksyon sa reklamong ito sa paglabag ng nasabing kumpanya. Patuloy na nakatutok ang hashtag ipabitag mo. Ipinakita po namin yung investigahan malayong probinsya dahil malakihan po itong reklamo na to. So, balik tanaw po yan. Kung kayo po'y sumapit na ganito or nararanasan nyo or alam nyo na bibiktima, dinudugas kayo, binubudol kayo ng inyong kumpanya sa pamamagitan ng panlilinlang, panggagancho, wag na pong makatubili na kung pa'y pang-aabuso, ipabitag mo. Kung merong yung sinasabing pananamantala na napapansin nyo, ipabitag mo. Kung may panloloko, ipabitag mo. Kung may mga pangit at barumbado, ipabitag mo. Reretokohin namin ang kanyang kapangitan at gagawin namin matino at medyo isasaayos namin ang kanyang kapangitan ng ugali at paggawa ng panloloko, ipabitag mo.
Pag nagpabaya sa kanyang tungkulin, hinalal o inappoint, hindi ginampanan ng trabaho, ipabitag mo. Higit sa sumbungan, investigahan at manreklamo, bibigyan solusyon at aksyon. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.